Si Rolando ay isang magsasakang simple ang pamumuhay. Araw-araw, bago sumikat ang araw, nasa bukirin na siya upang diligan ang kanyang mga pananim at alagaan ang kaunting hayop. Isang baryo ang kanyang tirahan na napapalibutan ng kakahuyan at malalawak na palayan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag, ngunit kahit ganoon ay nanatili pa rin siyang salat sa yaman. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan tungkol kay Rolando. Sa kanyang likod bukirin, sa gilid ng malaking puno ng balete ay may isang nilalang na kanyang inaalagaan, isang buntis na kapre. Nagsimula ang lahat isang gabing umuulan ng malakas. Pabalik na sana si Rolando mula sa kanyang maliit na kamalig nang makarinig siya ng kakaibang pag-ungol mula sa kakahuyan. Pinakinggan niya itong mabuti at sa kabila ng takot, pinili niyang lapitan. Doon niya nasilayan ang isang dambuhalang nilalang na nakasandal sa puno, isang kapre. Ngunit hindi ito ang tipikal na nakakatakot na kapre sa mga kwento ng matatanda. Ang nilalang ay may sugat sa balikat at halatang nahihirapan habang hawak-hawak ang malaking tiyan nito. Diyos ko, buntis siya, bulong ni Rolando sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit, pero nanaig ang awa. Kumuha siya ng dahon ng bayabas at ilang halamang gamot mula sa kanyang taniman at sinubukan niyang gamutin ang sugat ng kapre. Laking gulat niya nang tumigil sa pag-ungol ang nilalang at tumingin sa kanya gamit ang malalaking matang may luha. Hindi man ito nagsalita ng malinaw, ramdam ni Rolando ang pasasalamat. Simula noon, tuwing gabi dinadalhan ni Rolando ng pagkain ng kapre, mais, saging, at kung ano-anong prutas na kaya niyang ipunin. Nagtayo rin siya ng kubong yari sa kawayan malapit sa puno upang doon pansamantalang mapahinga ang kapre. Bawal malaman ng iba ang tungkol sa iyo. Mahinang sabi niya minsang inaabot ang saging. Kapag nalaman ng mga tao, baka mapahamak ka. Ang kapre tumango. Wari naintindihan siya. Lumipas ang mga araw at lumaki ng lumaki ang tiyan ng nilalang. Tuwing gabi naririnig ni Rolando ang mabibigat na buntong hininga nito. At minsan ay nararamdaman niyang gumagalaw ang sanggol sa sinapupunan nito. Ngunit hindi naging madali ang pagtatagong ito. May mga kapitbahay na nakakapansin kung bakit gabi-gabi may naglalakihang yabag sa bukirin ni Rolando. Minsan, ang kanyang kabayo ay nagwawala sa takot. May mga nag-uusisa. Rolando, may nilalakad ka bang kaibigan sa gabi? Parang may naririnig kaming dambuhalang humahakbang. Tanong ng isa. Ngumingiti lamang si Rolando at nagsasabing, baka hangin lang iyan o baka ligaw na kalabaw. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kaba. Paano kung matuklasan nila ang kanyang lihim? Paano kung ipagkanulo siya? O mas masahol, paano kung may mga taong may masamang hangarin na gustong samantalahin ng buntis na kapre? Isang gabi, habang tahimik na inaasikaso ni Rolando ang kapre, biglang lumindol ng bahagya. Narinig niya ang pag-iyak ng nilalang, tila ba nagsisimula na itong manganak. Napaluhod siya sa lupa at dali-daling lumapit. Sandali lang, kakayanin natin ito, sigaw ni Rolando habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano tutulungan ang isang nilalang na tulad nito, pero isa lang ang sigurado. Handa siyang maging kasama nito sa hirap at panganib. At sa gabing iyon, nagsimula ang kwento ng isang magsasaka at ang kanyang alagang buntis na kapre. Isang ugnayan na hindi lang magbabago sa buhay ni Rolando, kundi pati na rin sa buong baryo. Malakas ang ihip ng hangin ng gabing iyon. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, natatakpan pa ng makakapal na ulap. Nasa tabi ng malaking puno ng balete si Rolando, pawis na pawis at hindi mapakali. Ang buntis na kapre ay umiiyak sa sakit habang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Ang bawat ungol nito ay dumadagundong sa buong kagubatan na para bang may kumakalabog na tambol sa kalayuan. Diyos ko,
Sana kayanin ko ito. Bulong ni Rolando habang pinipilit alalahanin ang ilang payo ng kanyang yumaong ina tungkol sa panganganak ng hayop at tao. Ngunit paano niya nga ba haharapin ang isang nilalang na kapre? Humahaplos si Rolando ng malamig na tubig mula sa tapayan na itinabi niya sa kubo. Ipinahid niya ito sa noo ng kapre habang pinipilit nitong kumalma. Ang mga matang singlaki ng mangga ng nilalang ay nakapikit at ang mga kamay nitong malalaki ay kumakapit sa lupa, waring mabubuwal sa sakit. Sandali lang, huwag kang bibitaw. Pakiusap ni Rolando, ramdam ang bigat ng kanyang responsibilidad. Muling dumagundong ang kagubatan ng sumigaw ang kapre at kasabay nito'y tila ba umalon ng mga dahon ng balete. May kakaibang enerhiya sa paligid, parang may mahiwagang puwersang dumadaloy. Makalipas ang ilang sandali ng matinding paghihirap, isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw at kasunod nito'y narinig ni Rolando ang iyak ng isang sanggol. Hindi pangkaraniwan, kundi mababa at malakas, halos parang sabayang tunog ng sanggol at batang unggoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sanggol na kapre. Maliit pa sa bisig ng tao ngunit may balat na kulay uling at mga matang kumikislap sa dilim. Ang ina nitong kapre ay napaluha, ngunit halatang may halong tuwa sa kanyang mga mata. Marahang binalot ni Rolando ang sanggol gamit ang lumang kumot na dala niya. Napakaganda mo, bulong niya, kahit kakaiba ang itsura ng nilalang. Sa kanyang mga mata, ito'y inosente at busilak, isang buhay na kailangang ipaglaban. Pagkaraan ng panganganak, mabilis na nanghina ang inang kapre. Mabigat ang paghinga nito at alam ni Rolando na hindi na ito tatagal. Pinilit nitong ibaling ang tingin sa kanya, wari may gustong ipabatid. Gusto mong ako ang magpalaki sa anak mo, hindi ba? Tanong ni Rolando na may luha sa mata. Marahang tumango ang kapre bago ito tuluyang pumikit. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at tila ba ang buong kagubatan ay nagbigay galang sa pagpanaw ng nilalang. Naiwan si Rolando, yakap-yakap ang sanggol na kapre habang nakatitig sa malamlam na buwan. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba, tuwa at pangamba. Kinabukasan, dinala niya ang sanggol sa kanyang bahay kubo. Nilagay niya ito sa isang duyan na gawa sa lumang lambat. Pinakain niya ng gatas mula sa kalabaw na kanyang inalagaan. Habang pinagmamasdan niya ang munting kapre, pinangalanan niya ito, Ambo. Simula ngayon, ako ang magiging ama mo. Ako ang magtatanggol at mag-aalaga sa iyo. Pangakong sambit ni Rolando habang hawak ang maliit na kamay ng nilalang. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya at kay Ambo. Ngunit alam niyang ito'y magbabago ng kanyang buhay at ng buong baryo magpakailanman. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Sa ilalim ng simpleng bubong ng bahay kubo ni Rolando, lumaki ang sanggol na kapre na pinangalanan niyang Ambo. Sa unang tingin, hindi ito madaling itago. Malalaki ang mata, mabilis tumubo ang buhok na kulay itim na parang usok at mas mabigat kaysa sa karaniwang bata. Ngunit sa kabila ng lahat, dumadaloy kay Rolando ang kakaibang pagmamahal na parang tunay na ama. Bago pa sumikat ang araw, gumigising si Rolando upang maghanda ng gatas mula sa kalabaw para kay Ambo. Kapag natutulog ang bata, dinadala niya ito sa ilalim ng lambanog na duyan, sabay awit ng mga kundiman. Nakakagulat man, mabilis matuto ang sanggol. Sa 3 buwan pa lang nito, kaya na nitong bumitiw at humawak ng mga bagay na mabibigat, parang lakas ng batang 5 o 6 na taong gulang. Ambo anak, dahan-dahan lamang, wika ni Rolando habang nakangiti kahit nangangamba. Hindi katulad ng ibang bata. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mga matang kumikislap sa dilim, parang sinasabi nitong wala siyang dapat katakutan. Habang tumatagal,
hindi maiwasang mapansin ng mga kapitbahay ang mga kakaibang bagay na nagaganap sa paligid ni Rolando. Minsan, nakikita nilang may mga bakas ng paa na halos kasing laki ng palanggana malapit sa kubo. May pagkakataon ding naririnig nila ang mabibigat na iyak sa gabi. "Rolando," tanong ng kanyang kumpare, "may inaalaga ang hayop ka ba? Parang may naririnig kaming kakaiba sa bukid mo." Ngumingiti lang si Rolando at nagsasabing, "Baka kalabaw ko lang yon, medyo maingay kung minsan." Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang ipaliwanag magpakailanman. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Ambo, napansin ni Rolando ang kakaibang presensya sa gilid ng kakahuyan. May tila matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi niya alam kung tao o engkanto, ngunit ramdam niyang may nakaaalam na ng kanyang lihim. Pinatigil niya ang kanyang pag-awit at mahigpit na niyakap si Ambo. "Huwag kang mag-alala, anak. Walang makakaagaw sa'yo, kahit sino pa sila," bulong niya. Ngunit sa kanyang dibdib ay may bumabalot na kaba, sapagkat alam niyang kapag nalaman ng mga sakim at mapang-usisang tao ang tungkol kay Ambo, hindi lang sila mag-ama ang malalagay sa panganib, pati na rin ang buong baryo. Kinabukasan, kumalat ang balitang may isang malakas na albularyo mula sa kalapit baryo na naghahanap ng nilalang na isinilang mula sa engkanto. Ayon sa mga usap-usapan, may dala itong mga anting-anting at hangarin na hulihin ang nilalang para gawing sakripisyo at dagdag na kapangyarihan. Habang nakikinig si Rolando sa mga tsismis sa palengke, nanlamig ang kanyang katawan. Hindi na niya maikakaila. Ang kinatatakutan niyang mangyari ay unti-unti nang lumalapit. Higpit ang kanyang pagkakakapit sa bayong ng gulay habang pabulong na sinabi sa sarili, "Anuman ang mangyari, ipagtatanggol ko si Ambo hanggang sa huli." Mabilis ang naging usad ng mga araw matapos marinig ni Rolando ang balita tungkol sa albularyong naghahanap ng nilalang na isinilang sa engkanto. Lalong lumalim ang kanyang kaba. Kahit abala siya sa bukid at sa pag-aalaga kay Ambo, hindi niya maiwasang silipin ang paligid, wari may bantang laging nagkukubli sa anino ng mga puno. Isang hapon, habang nag-aararo si Rolando, napansin niya ang paglapit ng isang lalaking nakasuot ng itim na barong at may dalang baston na may ukit ng ahas. Matalim ang mga mata nito at malamig ang boses ng magsalita. "Magandang hapon, magsasaka," wika ng estranghero. "Ako si Apong Damian, albularyo mula sa kabilang baryo. Nabalitaan kong marami raw engkanto sa kagubatan ninyo." Umiling si Rolando, pinipilit itago ang takot. "Wala po akong alam dyan. Ang bukid ko lang ang lagi kong binabantayan." Ngunit mapanuri ang tingin ng albularyo, wari sinusuri ang bawat galaw ni Rolando. "Kung sakaling may makita ka," dagdag nito, "ipaalam mo sa akin, sapagkat ang mga nilalang na iyon ay delikado at ako lamang ang makapipigil sa kanila." Bago tuluyang umalis, iniwan nito ang mga salitang nagdulot ng matinding pangamba kay Rolando. Hindi magtatagal, ang totoo'y lilitaw din. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Rolando si Ambo, narinig niyang kumakaluskos ang mga dahon sa labas. Dahan-dahan niyang sinilip mula sa bintana at nakita niya si Apong Damian nakatayo sa dilim, nakatitig sa kanilang bahay. "Diyos ko," bulong ni Rolando. Agad niyang niyakap si Ambo na mahimbing na natutulog sa duyan. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi na ito basta panghihinala, binabantayan na sila. Makalipas ang ilang araw, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang naglalaro si Ambo sa bakuran, bigla itong nadapa. Akala ni Rolando ay iiyak, ngunit sa halip, humawak ito sa isang troso na halos kasing bigat ng tao at itinayo yon nang parang walang kahirap-hirap. Natigilan si Rolando. "Ambo, anak, hindi mo dapat ipakita yan sa iba," anya, sabay halik sa noo ng bata. "Kakaiba ka at iyan ang hahanapin nila sa'yo." Ngunit kahit gaano niya gustong itago ang lahat,
Hindi niya maiwasang isipin, paano kung nakita na ito ng mga mata ng albularyo? Isang gabi, dumating sa baryo ang ilang mga ngalakal at nagdala ng balitang kinikilabutan ng mga tao sa kalapit lugar. May mga nilalang daw na pinipilit hulihin at kinukulong ni Apong Damian sa kanyang malaking kulungan ng bakal. Sinasabing ginagamit niya ang kanilang dugo upang palakasin ang sarili niyang anting-anting. Habang nakikinig si Rolando sa kwento, lalo siyang nanginig. Hindi na ito simpleng usap-usapan lamang. Alam niyang ang susunod na target ng albularyo ay walang iba kundi ang kanyang alagang si Ambo. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng bata, umupo si Rolando sa gilid ng duyan at pabulong na nangako. Hindi kita ibibigay, Ambo. Kahit buong baryo pa ang kalabanin ko, kahit buhay ko pa ang kapalit. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang tumindi ang presensya ng panganib. Ang balita tungkol sa mga nilalang na nahuhuli ni Apong Damian ay kumalat na sa iba't ibang baryo. May nagsasabing nahuli raw nito ang isang tikbalang at ikinulong sa hawla. Ginagamit ang buhok nito bilang panggamot at pampalakas. Mayroon ding bali-balita na isang diwata ang pinahirapan nito upang mapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Habang nakikinig si Rolando sa mga tsismis sa palengke, pakiramdam niya ay unti-unting umiikot ang tingin ng mga tao sa kanya. Parang nararamdaman ng lahat na may tinatago siyang kakaiba. Isang gabi, nagulat si Rolando nang marinig ang mahinang katok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya, bumungad si Apong Damian, nakangisi. At sa ilalim ng liwanag ng gasera ay kumikislap ang mga kwintas at anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Rolando, wika nito. Ramdam kong may nilalang sa paligid mo. Hindi ka na dapat magtago. Kung ibibigay mo ito sa akin, yayaman ka at ligtas pa ang pamilya mo. Nanlamig si Rolando at mabilis na umiling. Wala akong alam sa sinasabi mo, Apo. Isa lamang akong magsasaka. Tumawa si Damian, mababa at nakakatindig balahibo. Huwag mo akong niloloko, magsasaka. Ang mga matang ito. Itinuro niya ang kanyang mga mata na kumikislap na parang alitap-tap. Nakakakita nang hindi nakikita ng iba. Bago umalis, nagbitiw siya ng babala. Kapag hindi mo ibinigay sa akin ang nilalang bago sumikat ang buwan sa susunod na kabilugan, ako na mismo ang kukuha. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, halos hindi makatulog si Rolando. Habang pinagmamasdan ng natutulog na si Ambo, hinahaplos niya ang ulo nito na ngayoy kasing bigat na ng batang 3 taong gulang kahit sanggol pa lamang. Anak, hindi kita kayang ipagkanulo, ngunit paano ko haharapin ang isang albularyong may sandata at mga anting-anting? Sa kanyang pag-iisip, naalala niya ang kwento ng kanyang yumaong lolo na minsang nakatagpo ng mabait na diwata sa gubat at binigyan ng maliit na bato na nagtataglay ng proteksyon. Nakabaon iyon sa ilalim ng kanilang lumang kamalig. Kinabukasan, hinukay niya ito. Isang maliit na puting bato na kumikislap sa liwanag ng araw ang kanyang nakuha. Habang hawak niya ang bato, may malamig na tinig na dumaloy sa kanyang isipan. Rolando, bantayan mo ang batang yan. Sa oras ng panganib, ilapit mo sa kanyang noo ang batong ito at malalaman niya ang kanyang tunay na lakas. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o sadyang mahiwagang tinig. Ngunit isa lang ang malinaw. May pag-asa pa silang lumaban. Ngunit hindi pa man siya nakakahanap ng paraan upang palakasin ang kanilang depensa, dumating ang masamang balita. Isang kapitbahay ang humahangos na dumating at nagsabi, "Rolando, si Apong Damian, nasa baryo na kasama ang kanyang mga alagad. Naghahanap sila ng nilalang na tinatago mo raw." Napatigil si Rolando, parang binagsakan ng mabigat na bato ang kanyang dibdib. Niyakap niya agad si Ambo at mahigpit hinawakan ng puting bato. Kung ganito ang laban na gusto nila,
Bulong niya sa sarili. Handa akong lumaban. Gabi na at ang katahimikan ng baryo ay biglang nabasag ng mga yabag at yabang ng mga alagad ni Apong Damian. May dala silang mga sulo at sandata, mga sibat, gulok at pana. Ang kanilang mga matay parang mga taong naulol dahil sa ilalim ng anting-anting ng kanilang amo, naging sunod-sunuran sila, handang pumatay kung kinakailangan. Sa loob ng kubo, mahigpit na niyakap ni Rolando si Ambo na mahimbing pa ring natutulog. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Itinabi niya sa kanyang baywang ang lumang itak at sa bulsa ng kanyang baroy nakalagay ang maliit na puting bato na iniwan ng kanyang lolo. Sa unahan ng grupo, dumating si Apong Damian. Hawak-hawak niya ang kanyang baston na may ukit na ahas. Ang kanyang aninoy humahaba sa liwanag ng sulo at ang kanyang tinig ay dumagundong. Rolando, alam kong narito ang nilalang na anak ng kapre. Huwag ka nang magtago. Ilabas mo siya at baka sakaling patawarin pa kita. Lumabas si Rolando sa pintuan ng kubo, nakatayo at matapang kahit nanginginig sa loob. Wala kang makukuha rito, Damian. Bata pa si Ambo, wala siyang kasalanan. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mo munang daanin sa akin. Umalulong ng utos si Damian at agad sumugod ang tatlong alagad. Ang isa'y may dalang sibat at sumaksak kay Rolando, ngunit mabilis niyang naisalag gamit ang kanyang itak. Ang isa naman ay sumugod mula sa gilid, kaya't mabilis na sinipa ni Rolando sa tiyan at natumba ito. Ngunit isa pang alagad ang nakalapit at muntik nang makapasok sa loob ng kubo kung saan natutulog si Ambo. Agad na tumakbo si Rolando at pinutol ang hawakan ng sibat nito gamit ang itak. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang puso ng tapang at nakalimutan niyang siya'y isang simpleng magsasaka lamang. Habang nagpapatuloy ang laban, nahulog mula sa bulsa ni Rolando ang puting bato. Gumulong ito sa sahig ng kubo at natapat sa noo ni Ambo. Biglang nagliwanag ang paligid. Isang malamlam na sinag ang bumalot sa sanggol. Nagising si Ambo at umiyak, ngunit hindi karaniwang iyak. Ito'y dagundong na parang kulog. Ang mga alagad ni Damian ay natumba at napaatras. Natakot sa biglang puwersang dumaloy mula sa bata. Nagulat si Rolando. Diyos ko, ito ba ang sinasabi ng tinig? Na sa oras ng panganib, magigising ang kanyang tunay na lakas? Napasigaw si Apong Damian, hawak-hawak ang kanyang baston. Hindi pa ito ang katapusan, Rolando. Sa kabilugan ng buwan, babalik ako. At kapag bumalik ako, wala ka nang magagawa para mailigtas ang nilalang na iyan. Sa isang iglap, umalis ang albularyo at ang kanyang mga alagad. Iniwan ang kubo ni Rolando na wasak at puno ng abo mula sa mga natapong sulo. Huminga ng malalim si Rolando, niyakap ang umiiyak na si Ambo at hinalikan ito sa noo. Hindi kita pababayaan, anak. Handa akong lumaban hanggang dulo. Kinabukasan, dumagsa ang mga kapitbahay upang tingnan ang nangyari. Wala man silang nakita kay Ambo, ramdam nila ang tensyon at takot sa mata ni Rolando. May ilan na nagsabing tumakas na siya, ngunit may ilan ding nagdududa kung ano talaga ang kanyang itinatago. Ngunit isang bagay ang malinaw kay Rolando. Hindi na siya basta magsasaka lamang. Siya ngayon ay magiging bantay at mandirigma para sa kanyang anak na kapre. At sa darating na kabilugan ng buwan, kailangang handa na sila. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang paglusob ni Apong Damian. Ngunit sa halip na katahimikan, lalo lamang bumigat ang pakiramdam ni Rolando. Alam niyang hindi titigil ang albularyo hanggat hindi niya nakukuha si Ambo. Tuwing gabi, habang natutulog ang bata, tahimik na nag-eensayo si Rolando sa paggamit ng kanyang itak. Pinutol niya ang mga tuyong kawayan sa bukid. Hinahasa ang bawat hiwa at sinanay ang kanyang katawan na hindi basta bibigay sa pagod. Kung kailangan kong maging mandirigma para sa iyo, anak,
Gagawin ko. Bulong niya habang pinapahid ang pawis. Sa mga pagkakataong iyon, ramdam niya ang presensya ng kanyang mga ninuno. Wari nagbibigay lakas sa kanyang mga bisig at tapang sa kanyang puso. Ngunit habang lumalaki si Ambo, lalo ring lumilitaw ang kanyang kakaibang kakayahan. Isang gabi, habang naglalaro sa may bakuran, napansin ni Rolando na nakaya nitong itulak ang isang punong saging hanggang mabali ang katawan nito. Hindi ito sinasadya ng bata, ngunit halatang hindi nito alam kung paano pipigilan ang sariling lakas. Ambo, anak, hindi mo dapat ipakita ito kahit kanino. Mahinahong wika ni Rolando, sabay yakap sa anak. Sa ngayon, tayong dalawa lang ang dapat nakakaalam. Ngunit kasabay ng pagunlad ng bata, alam niyang lalong magiging mahirap itago ang kanilang lihim. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong dumami ang usap-usapan. Bakit parang laging gising si Rolando sa gabi? Bulong ng isa. May naririnig akong iyak ng kakaibang bata mula sa kanilang kubo. Dagdag ng isa pa. Baka nga may tinatago siya nilalang, sabi ng pinakamatanda, sabay signo ng krus. Naririnig lahat ito ni Rolando sa palengke at sa bukirin. Pilit niyang iniinda, ngunit alam niyang oras na lamang ang binibilang bago tuluyang maghinala ang mga tao. Isang hapon, dumating ang isang matandang lalaki mula sa karatig baryo. Pagod at takot ang itsura nito habang humahangos na nagsasalaysay. Si Apong Damian, ginamit ang kanyang mga anting-anting upang supilin ang buong kagubatan sa amin. Nawawala ang mga hayop at may ilang bata ring biglang naglalaho. Hindi na siya tao, parang halimaw na siyang uhaw sa kapangyarihan. Natigilan ng mga tao sa baryo, lalong dumilim ang takot sa kanilang mga puso. Ngunit si Rolando, sa halip na manghina, lalo lamang pinatibay ang kanyang loob. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ambo, lumabas si Rolando sa harap ng kanyang kubo. Nakatingin siya sa kalangitan kung saan unti-unti nang nabubuo ang bilog ng buwan. Hinugot niya ang puting batong iniwan ng kanyang lolo at mahigpit itong hinawakan. Kung ito ang aking kapalaran, tatanggapin ko. Hindi ako aatras. Hanggang sa huling patak ng dugo, ipagtatanggol ko ang aking anak. At sa gabing iyon, tila ba sumagot ang hangin at sa dilim ng kagubatan ay may malamlam na tinig na bumulong. Rolando, hindi ka nag-iisa. May mga nilalang na nakamasid, handang tumulong kung ikaw ay tapat. Napatigil siya. Nagtataka kung sino ang nagwika. Ngunit alam niya, ang laban ay mas malapit na kaysa kanyang inaakala. Habang palapit ng palapit ang kabilugan ng buwan, lalo ring sumisidhi ang kaba ni Rolando. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang mag-isa ang laban-laban kay Apong Damian. Ngunit isang gabi maliwanag ang buwan, naganap ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang nakaupo si Rolando sa may tarangkahan ng kubo, may biglang kumislap na liwanag mula sa kagubatan. Hindi iyon karaniwang liwanag ng sulo o gasera, kundi malamlam na asul na liwanag na parang mula sa mga bituin. Dahan-dahan itong lumapit hanggang sa may tatlong nilalang na unti-unting nagpakita. Una, isang matandang duwende na nakasuot ng pulang kamisa at may hawak na tungkod na yari sa pilak. Ikalawa, isang diwata na may mahabang buhok na parang ginto at mga pakpak na kumikislap. At ikatlo, isang tikbalang na nakasuot ng baluti, matikas at matangkad, may matang nagliliyab ng tapang. Nagulat si Rolando, halos napaluhod sa takot at galak. Sino kayo? At bakit kayo narito? Nangusap ang diwata sa tinig na malamig at maamo. Rolando, narinig namin ang iyong panata. Ang iyong puso ay tapat at ang iyong pagmamahal sa iyong anak na kapre ay busilak. Kaya't kami narito upang tulungan ka. Sumabat ang duwende. Matagal na naming sinusubaybayan si Apong Damian.
Siya'y hindi na karaniwang albularyo. Ginamit niya ang kanyang mga anting-anting sa kasakiman. Pinapahirapan niya ang mga nilalang ng kagubatan. At ngayon ay balak niyang gamitin ang anak mong si Ambo para sa pinakamalaking ritual. Umiling si Rolando, halos mapaluha. Wala akong magagawa laban sa kanya. Isa lang akong magsasaka. Ngunit lumapit ang tikbalang. Inilagay ang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Hindi ka lamang magsasaka, Rolando. Ikaw ay isang ama. At ang isang amang handang lumaban para sa kanyang anak ay higit pa sa mandirigma. Bilang tanda ng kanilang alyansa, nagbigay ang bawat isa ng kaloob. Mula sa duwende, isang maliit na sisidlan ng pulbos na kapag itinapon sa lupa ay nagiging usok na nakalilito sa kalaban. Mula sa diwata, isang puting hibla ng kanyang buhok na kapag iginapos sa sugat ay mabilis na nagpapagaling. Mula sa tikbalang, isang matibay na sibat na yari sa kahoy ng punong balete at pinatibay ng apoy ng engkanto. Tinanggap lahat ito ni Rolando na may pagyukod. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngumiti ang diwata. Ang tanging kailangan namin ay ang iyong tapang. Sa kabilugan ng buwan, hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, pinatibay ni Rolando ang kanyang kubo. Naghanda ng pagkain at kagamitan at ininsayo ang kanyang sarili sa paggamit ng sibat at itak. Si Ambo naman, kahit sanggol pa, ay nagpapakita ng kakaibang lakas na ngayoy mas malinaw ng nauunawaan ni Rolando. Habang hawak niya ang sibat mula sa tikbalang, ibinulong niya. Damian, darating ang oras. Hindi lang ako ang haharap sa iyo. Ang buong kagubatan ay lalaban para kay Ambo. Dumating ang gabing pinakakinatatakutan ni Rolando. Ang buwan ay bilog na bilog at ang liwanag nito ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nagdaang gabi. Ang mga kuliglig ay tahimik at tanging hampas ng malamig na hangin sa mga dahon ng kawayan ang naririnig. Alam niyang iyon ang gabi ng pagbabalik ni Apong Damian. Bago pa man sumapit ang hating gabi, inayos na ni Rolando ang paligid ng kanyang kubo. Ang pulbos na ibinigay ng duwende nakahanda sa kanyang baywang, ang sibat ng tikbalang ay nasa kanyang kamay at ang hibla ng buhok ng diwatay nakatago sa kanyang bulsa. Si Ambo na may nasa duyan, nakabalot ng kumot at mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang maliit na katawan ay kumikislap na tila may dumadaloy na kakaibang lakas. Anak, bulong ni Rolando habang hawak ang noo ni Ambo. Kapag dumating ang oras, huwag kang matakot. Ang tatay mo ang lalaban para sa iyo. Eksaktong 12:00 ng gabi, dumagundong ang lupa. Dumating si Apong Damian kasama ang 12 dosenang alagad. Ang kanilang mga mata ay tila walang kaluluwa at ang kanilang mga katawan ay balot ng anting-anting na kumikislap sa ilalim ng buwan. Nakangisi si Damian. Hawak ang kanyang baston na may ukit ng ahas. Rolando, heto na ang wakas ng iyong pagtatago. Ilabas mo ang nilalang at baka mailigtas mo pa ang iyong sarili. Umigting ang hawak ni Rolando sa sibat. Hindi mo siya makukuha, Damian, kahit buhay ko pa ang kapalit. Sumugod ang mga alagad. Mabilis na inihagis ni Rolando ang pulbos ng duwende sa lupa. Sa isang iglap, nagkaroon ng makapal na usok na nagdulot ng kalituhan. Ang mga alagad ay nagkabanggaan at nagkatakbuhan. Hindi makita ang kanilang dinaraanan. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Damian. Itinaas niya ang kanyang baston at biglang lumabas ang isang alon ng itim na enerhiya na nagpawi sa usok. Akala mo'y malilinlang mo ako sa mumunting mahika? Ako ang tunay na hari ng mga anting-anting. Agad siyang sumugod kay Rolando at nagtagpo ang sibat laban sa baston. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal at kahoy at ang lupa'y nayanig sa kanilang banggaan. Habang naglalaban ang dalawa, nagising si Ambo. Ang kanyang mga matay nagliwanag
at mula sa kanyang maliit na katawan ay lumabas ang enerhiyang pumunit sa hangin. Umiyak siya at ang kanyang iyak ay nagmistulang kulog na nagpatumba sa ilan pang alagad ni Damian. "Hindi!" sigaw ni Damian. Hindi pa dapat siya gising. Ngunit natigilan siya nang makita na sa noo ni Ambo ay sumiklab ang liwanag mula sa puting bato. Parang may kaluluwang bumangon mula rito at sa paligid ng kuboy naramdaman ang presensya ng mga engkanto, ang diwata, ang duwende at ang tikbalang na tila pinatindi ang lakas ng bata. Ginamit ni Rolando ang pagkakataon. Sa tulong ng lakas ni Ambo at ng liwanag ng bato, isang matinding sibat ang kanyang pinakawalan na tumama sa baston ni Damian. Nabali ito at kumalat ang itim na enerhiya pabalik sa katawan ng albularyo. Napasigaw si Damian, nangihina at halos mawalan ng malay. Ang kanyang mga alagad ay nagsitumba, nawalan ng malay at ang ilan ay nagsitakbuhan palayo. Habang bumabagsak si Damian, tumingin ito kay Rolando na may galit at puot. "Hindi pa tapos ito. Babalik ako. Babalik ako." At tuluyan na siyang naglaho sa dilim ng kagubatan. Iniwan ang abo ng kanyang mga anting-anting. Huminga ng malalim si Rolando, halos manghina sa pagod. Dali-dali niyang nilapitan si Ambo at niyakap ito. Ang batay muling natulog, parang walang nangyari, ngunit ang kanyang katawan ay kumikinang pa rin ng liwanag ng puting bato. Lumapit ang diwata at nagsalita. "Matagumpay mong naipagtanggol ang iyong anak Rolando. Ngunit tandaan, hindi pa tapos ang lahat. Ang kasamaan ay laging maghahanap ng paraan upang bumalik." Tumango si Rolando. "Hanggat ako'y may hininga, hindi ko hahayaang may umagaw kay Ambo. Siya'y aking anak at siya ang kinabukasan." Pagsikat ng araw, natapos na rin ang mahabang gabi ng takot at labanan. Ang buong baryo ay nagising sa mga bakas ng kaguluhan, mga natumbang puno, mga abo ng sinunog na sulo at mga alagad ni Apong Damian na nagkalat sa paligid, walang malay at wala ng lakas. Si Rolando, pawis na pawis at sugatan, ay nakaupo sa harap ng kanyang kubo habang karga si Ambo, na mahimbing na natutulog na parabang walang nangyaring laban. Sa kanyang mga mata ay halong pagod, tuwa at panibagong pag-asa. Lumapit ang mga kapitbahay, nagtataka at may kaba. "Anong nangyari rito, Rolando?" tanong ng ilan. Hindi agad siya sumagot, ngunit nakita ng mga tao ang mga bakas ng labanan at ang sirang mga anting-anting na iniwan ni Damian. Naroon din ang duwende, diwata at tikbalang na nakatayo sa lilim ng kagubatan. Pinagmamasdan sila. Isang matandang babae ang nagsalita. "Ngayon ko lang naunawaan. Pinoprotektahan pala ni Rolando ang isang nilalang na hindi kaaway, kundi isa ring inosenteng bata." Isa-isang nagbigay ng pagsang-ayon ng mga tao. Ang ilan na dating mapagduda ay napayuko, nahihiyang inisip ang kanilang mga tsismis at hinala. Kinausap ng diwata ang buong baryo. Si Ambo ay anak ng isang kapre na nagmula sa kagubatan. Hindi siya panganib kundi pag-asa. Sa kanyang dugo ay dumadaloy ang lakas ng kalikasan at balang araw magiging tagapagtanggol siya laban sa kasamaan. Napatitig ang lahat kay Ambo na mahimbing pa ring natutulog. Ang liwanag mula sa kanyang noo, dala ng puting bato, ay unti-unting kumukupas, ngunit may iniwang banayad na kislap na nagbigay ng kapayapaan sa lahat ng nakatingin. Maging ang mga batang takot na takot sa kwento ng mga kapre ay lumapit at ngumiti. "Magiging kaibigan natin siya, hindi ba?" sabi ng isa. Samantala, lumabas ang balita mula sa karatig baryo. Si Apong Damian ay hindi na muling nakita. Ang kanyang mga alagad ay nagising, ngunit wala nang maalala, para bang nawala na ang kontrol ng kanyang itim na mahika. May ilan ang nagsasabing baka bumalik siya balang araw, ngunit sa ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang naglaho. Sa gitna ng pagtitipon, tumindig si Rolando at nagsalita.
Mga kababayan, hindi ko itinanggi na matagal ko nang tinatago si Ambo. Ginawa ko ito hindi para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa kanyang kaligtasan. Siya'y anak ko at anak na rin ng ating baryo. Sa kabila ng kanyang pagkakaiba, tayo ang kanyang magiging pamilya. Tumango ang mga tao at ang kanilang mga puso'y napuno ng pagtanggap. Sa pagsikat ng araw, nagbago ang simoy ng hangin sa baryo. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng pagkakaisa. Sa harap ng kubo, naglaro si Ambo na nakangiti at kahit kakaiba ang kanyang lakas, wala nang nagduda o natakot. Sa halip, itinuring siya ng lahat na simbolo ng pagkakaunawaan ng tao at engkanto. Habang pinagmamasdan ito ni Rolando, niyakap niya ang kanyang anak at pabulong na nagsabi, "Anak, simula ngayon, hindi na tayo magtatago. Ang mundong ito ay para sa iyo at ako'y laging nasa tabi mo. Sa iyong paglaki, ikaw ang magiging tagapagtanggol ng lahat." At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Rolando ng buong puso. Sapagkat sa wakas, dumating na ang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, tapang at pagmamahalan. Wakas.